Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang utot na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalantat na tuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi makapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap
ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Napakagandang simulan ang araw na ito ng Miyerkules nang nagsisimba habang sumisikat ang araw. Kaagapay natin ang mga online ngayon sa pamamasyal natin sa hardin ng panalangin. Sa paglapit natin sa Nazareno, bitbitin po natin ang intensyon ng isa't isa, lalo na ng mga mahal sa buhay nating gustuhin man nila ay hindi makauwi kaagad sa kinagis na nilang tahanan. Natural po sa atin ang pagnanais na ito, mga kapatid, ang makauwi sa nakagisnan man o sa natutunan ng tawaging tahanan. Maging ang Panginoon ay ninais ito. Ayon sa unang pagbasa, ipinasabi po niya kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. We long for home, mga kapatid. Gusto nating mapalapit dito. Dito kasi, safe tayo. Gusto natin may sigurado tayong mauuwian. Hindi man ito ang ating kinagisnan. Sabi nga po, home is where your heart is. Kung inyo pong maalala, matapos itanggi ni Pedro si Jesus, ang sabi sa banal na kasulatan, lumabas siya. Maaaring lumabas lamang siya sa kanilang bahay o sa bakuran, pero maaaring ding mas malalim pang kahulugan ang kanyang paglabas. Lumabas po siya sa kanyang sarili o sa kung sino talaga siya. Kung may intimacy ka kasi sa iyong sarili, masasabi ring at home ka sa iyong sarili. At gayon din, kung may intimacy ka sa Nazareno, masasabi ring at home ka sa Kanya. Ang paglayo mo sa iyong sarili o sa Kanya ay masasabi ring paglayo mo sa iyong tahanan. Kung naging totoo po ito kay Pedro, maaaring minsan sa ating buhay, naging totoo rin po ito. Na sa unang bugso pa lamang ng unos sa ating buhay, napakalakas na agad ng hatak na kumalas sa pamilyang ating pinagmulan o maging sa sarili nating binuong pamilya. Hiwalay ka agad, abandon ka agad. Napakadali ang humanap ng ibang tahanan na sa kalaunay matutuklasan mong mas mahina pa pala ang pundasyon kaysa iyong iniwan. Bakit kaya? Sa simpleng dahilang hindi ka nakaugat dito. Lalo po itong mas madaling iguho o ano rin ang baha. At sa pagkabigo natin doon, nanaisin nating muling bumalik o makauwi. Ang paghahangad pong ito, ang matibay na palatandaang nakabitiw nga tayo sa tunay na sa atin ay nagbibigay buhay. Mapaigting nawa ng Espiritong Banal ang ating kamalayan sa kung paano po tayo tumutugon pag nayayanig na ang pundasyon ng ating tahanan. Patibayin nawa ng kanyang biyaya ang malapit nating kaugnayan sa Kanya
at sa ating tahanan. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, napakinggan po natin ang kahalagahan ng paglago kung saan ka itinanim. Ipanaliwanag naman ni Jesus ang talinghaga. Pero sa konteksto ng unang pagbasa, sundan natin ang progression ng tinetema ng ating mga pagbasa. Mabuti kung doon tayo lalago kung saan tayo itinanim. Batuhan man iyan o mabuhangin, maputik man iyan o buhaghag. Ang totoo po'y walang ideal na lupa. Kung ang lupang ito ay metaphor sa tahanan, wala pong ideal na tahanan. Pero kung inyo pong napansin, hindi po namili ang manghahasik kung saan siya maghahasik. Basta maghahasik lang siya. Magbabaka sakaling mabubuhay dito o doon ang binhin niyang inihasik. Hindi rin po niya sinabing kung kayo ay maghahasik, ang piliin ninyong paghasikan ay ang malusog na lupa. Wala pong ganon. Lahat pong uri ng lupa o para sa purpose ng ating pagninilay ay pamilya o tahanan. Lahat pong uri ng tahanan, lahat pong klase ng pamilya ay katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi rin po niya sinabing pamarisan natin ang matabang lupa. Bagamat nalalaman po niyang maaaring hindi ito sumibol, umaasa po siyang maaari din naman itong sumibol. Ang malinaw po sa talinghagang ito, mga kapatid, ay ang pagnanais ng Diyos na ipaalam sa ating mahalaga tayo sa Kanya. At lubos niya tayong minamahal sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat. Ipinapakita po sa atin ng talinghagang ito na nakikita niya tayo sa paraan ng kanyang pagtingin. At hindi sa mula sa lente ng pagtingin natin sa ating sarili o sa ating kapwa. Kung saan mayroon tayong mga kategorya ng mabuti o masamang lupa. Ang pag-ibig at habag po kasi ng Diyos ay hindi matutumbasan ng kaya nating maibunga o ng hindi natin kayang maibunga. Ang take away po natin mula sa talinghagang ito, minamahal kong mga kapatid, ay ang katotohanang malao na po na nagpasya ang Diyos na mahalin tayo. Okay man tayo o hindi, sa pagmamahal niya sa ating iyon. Makapaghasik din po nawa tayo ng ganitong klase at kalidad ng pagmamahal kung saan tayo itinanim. Walang pinipili, walang sinisino. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming tumanggap sa walang hanggan ninyong pag-ibig. Tulungan niyo rin naman kaming magsapuso ng inyong paraan ng pag-ibig.